Hello, community! Welcome to MediaWorks Podcast Unfiltered Season 2! Ayan, so for our episode today, pag-uusapan natin ang plans after grad. Kasama po natin yung mga fourth year comm students natin na mga barkada rin po namin dito. Ayun, so Roland, alam mo na yung pag-uusapan natin. Ayan, welcome sa podcast natin. So, for our first question regarding plans after graduation, paano nyo na-envision yung sarili nyo after grad? Like, right after graduation, parang, shit, anong plano ko? Ganon. Ako, I envision myself, I think along the lines of communication rin, pero I don't really have elaborate plans because for the past year, I've been having an existential crisis. Pero communication pa rin. Like I always say siguro sa mga introductions din natin sa mga klase. Wala pong specific plan. Basta kasi I entered, nag-com ako because of writing. So siguro doon din, like any field that involves writing, doon ako mapupunta. Ako, after college, actually, to give you a little background. 2018, nag-college ako. And then, pag kinakausap ko yung mga ka-block ko back then, lagi nilang sinasabi na, ay, gusto ko maging ganito after college, gusto ko maging ganyan. And ako, para akong, ba't parang wala pa rin akong gustong mangyari after college. Sabi ko, oh yeah, first year pa lang naman, so, wag mo nang isipin. And then, nung nag-transfer ako dito, ganun din yung mga kabla ko dito sa com. Like, parang, meron sang specific plan after college. Just ako, sabi ko, shit, wala pa rin akong plano. Kaya, ang sinasabi ko na lang na, siguro, mag-advertising ako, kahit hindi naman ako masyadong maalam. Honestly, kapag mga ganong time, normal naman na wala ka pang masyadong plano, di ba? Kasi minsan pumapasok tayo sa college na uncertain tayo dun sa mga may experience natin. Totoo, di ba? Lalo na pag first year. Pero kasi sa case ko, 2 beses na ako nag-first year. Wala pa rin akong concrete plan. Kasi I'm the type of guy na go with the flow sa life. Siguro ako, kasi ayun nga, wala pang, katulad ng kay Carl, wala pa talagang specific na plano. So siguro, yung gusto ko sana maging after college is ma-incorporate yung course ko, yung mga natutunan ko dito sa and yung parang ma-incorporate siya sa ginagawa ko na gusto ko talaga. Yung gigising ako everyday tapos naglo-look forward ako sa gagawin kong trabaho or whatnot. So parang yun lang yung main goal ko ngayon na ma-incorporate yung dalawang aspects na yan. Ako naman, na-envision ko after like mag-graduate is sa talaga, pumasok sa business ng father ko. Kaya lang naman ako nag-com kasi may business yung father ko, like sa production house, advertising, marketing, ganun. So, syempre, as an yung eldest sa family, parang syempre, gusto niya may tagapagmana. So, ako na yan. Actually, if kunwari wala siyang business na ganito, siguro hindi ako nag-take up ng com. Baka music, ganun. Tsaka kasi nag-start siya sa grandfather ko. Siya yung parang foundation. So, gusto ko lang ipagpatuloy. So, ako, siguro after ng graduation, baka magpahinga ako ng 1 linggo. Tapos, maghahanap na ako ng trabaho within that, after nung 1 linggo na yun. Siguro yung work na papasukin ko, yung katulad din na sabi nila, yung mga natakel na mga aral ng communication na course. Kumbaga, inline pa din. Huy, ako po, na-envision ko yung sarili ko. Nakahiga po sa kama. Huy, nagpapahinga. And then, kidding aside, siguro yung na-envision ko sa sarili ko, nasa isang advertising agency. Specifically siguro public relations. Pero, since may experience ako dito sa school, kino-consider ko din siya kung yung work dito sa school. So, kung anong mauna and kung anong mas okay, yung mabubuhay ako. Siyempre, kailangan natin makita yung pera. Kailangan natin i-consider yung pera. So, lalo na't lumalaki ang bilihin. Ayun.
ikaw naman, partner. Ayun, honestly, ako naman kasi, feeling ko naging flexible ako dito sa course ko. So, hindi ako makapag-determine kung saan specifically, lalo na kapag tinatanong kung anong company yung gusto. Feeling ko kasi lahat naman matututunan eh. Marami pa tayong matututunan na outside school pa. So, feeling ko we have to be more open lang din sa mga opportunities na meron. Kasi, in reality naman, ang titingnan talaga natin dyan, pera. 'Di ba? Para sa pera. 'Di ba? Totoo naman. So, magiging practical ka kahit na ang hirap ng trabaho kung kaya namang matutunan. Why not? So, wala ako masyadong naiisip about dyan. Pero, ito yung gusto kong matanong sa inyo. Ano kaya yung ideal first job nyo? Ako kasi, nung first year kasi ako dito sa Letran, nagdalans ako ng, as features writer. Nag-resign ako doon because parang di ko siya na-balance well since ang dami ring writing na ginagawa sa course natin, sa program. So, parang medyo masakit sa ulo, gano'n. Nawawalan na ako ng words. So, nung this year kasi, parang looking back sa mga since gumagawa tayo ng portfolio. So, sabi ko, parang nakakamiss gumawa ng features article. So, parang feel ko yun yung una kong itatry i-aim na job, like features writer ulit. Since may experience naman ako dun. First job ko, to be honest, ang kapal ng mukha ko sabihin ko to, pero gusto ko talaga maging yung sa mga Instagram, yung mga influencer. Kasi, wala lang, parang ang sayo lang gumawa, alam mo yun, I mean, sa fashion, like, i-sponsoran ka ng ganito, ganyan. Pero, parang for me, masyado siyang mataas. Tapos sabi ko, shit, gawa ko ng plan. Pag hindi, feel ko di man gagana yon. So, let's be realistic. Feel ko magiging first job ko is, iniisip ko talaga sa din, advertising. Sana. Ako, I've always wanted to become a model. Pero, it's far-fetched at this point because, 22 na ako. So, usually kasi teenagers nagsa-start. So, it's not possible right now. I've accepted that fact. So, along sa course ko na lang, yung naiisip ko is voice acting because a lot of my friends, a lot of people around me keep saying that I would do good as a voice actor. That's like, voice actor, I think that's the first job that I really want to do. But it's not set in stone, so. Pero yun yung naiisip ko. Ako po, honestly, una kong gusto ang trabaho nung nakita ko tong course na to, mag-artista. Kasi nakikita ko yung idol ko. Basta, ayun lang. Unfiltered, sabi mo kasi naman si Gerald. Ako siguro, ideal job. Siguro, sideline muna. Hosting, unlikely, pero parang for me, it's to overcome then my fear, standing in front of people, in front of a crowd. Tsaka siguro, masasabi ko rin may onting confidence naman ako to host in front. Pag, kunwari, nakapag-warm up. Ako siguro yung, first na naisip ko pag, yung family business. Kung kaya incorporate, yun nga, yung ma-incorporate yung parang, paano mas makaka-speak sa parang consumers namin and see where it goes from there. IMC, shout out kay Ako naman, katulad na sinabi ko, wala naman ako. Sabihan na natin na mukha akong pera kasi. Kasi totoo lang. Ang hirap kasi umangat dito sa Pilipinas. So, may plan din ako na to go abroad, mag-try ng work doon. Bakit? Makangarap ako. Inaaway niyo ako Partner ko Pero totoo, yun. Parang baka may chance na mga ibang bansa na lang tayo, magpakalayo-layo tayo dito. Ako naman, naisip ko na work. Mag-a-apply ako kina Audrey. Diba? Malaki sahod niyan. Para sabi ko, shit, parang feeling ko kailangan ng tao nila Audrey after graduation. So, apply ako, send ko CV ko, promise. Right after this podcast. Hindi. Pero yun, nasabi ko kanina, sa advertising, tsaka
dito sa school. Parang gusto ko ata magpa-Agnas dito sa school. Mga ganon. Ayun. So, for our next question, when is the turning point to say na successful ka na? Ako, yung turning point, siguro, pag masaya ako sa ginagawa ko. Yon. I mean, oo, may kasamang pera. Pero kasi dapat kasama nun, kaakibat nun is yung happiness, yung fulfillment na nakukuha natin sa trabaho. So, siguro yun yung nagda-drive sa mga tao or sa mga professionals na magpatuloy kasi happy sila sa ginagawa nila. So, siguro masasabi ko na magiging successful ako pag sobrang saya ko na sa ginagawa ko, tapos feeling ko nagagawa ko na yung purpose ko, and at the same time, hindi pa rin nawawala yung passion ko sa ginagawa ko. Huy! Ako, it's similar to yours, of course. Siguro for me, let me just rephrase it in my own way. If you're proud, if you can say that you're proud of yourself, to the point where you're not going to let other people like judge you or say anything as long as you're happy. And for me, it's not really about the money. Kasi as long as you love what you're doing, money doesn't really matter. So, kahit mataas man yan or mababa yung kita mo, basta you love what you're doing, that means you're successful. Kasi ako, personally, I'd rather choose something, a job that I really love, pero hindi naman ganun kataas yung pera, rather than choose like yung may sobrang taas na sahod, pero I'm not really enjoying it. Ganun. I agree with them, but at the same time, mukha kasi akong pera. Oh. So Tayo yung feeling magsama. ko, so feeling ko, tama naman yung sinabi nila, may point. Pero kasi, ako for me, sa akin lang to, para malaman ko na successful na ako, dapat marami na akong pera. Dapat nakakapag-provide na ako sa parents ko. And hindi na ako maano sa kanila. Yun yung successful. Hindi mo naiisipin na, hala, ang mahal naman nito, ganyan. Ayun, yun yung para sa akin. Pera. Gusto ko ng maraming pera. Ako actually same kay Carl. At mukhang pera. Ay, nagmukha ka lang yung pera dito. Hindi, pero or combined ng answers nilang 3. Kasi syempre, ako kasi dati may principle ako na parang gusto ko yung trabaho ko, yung passion ko, gano'n. Kasi parang ang sarap lang na magtrabaho knowing what you do is what you love, gano'n. Pero kasi syempre, since ang nasabi ko nga is writing, I think kasi sa industry hindi naman ganun kalaki ang kita sa writing. So I think medyo alanganin tayo doon kung gusto natin ang passion natin. Syempre yun, gusto ko rin naman mag-provide sa family ko. Tapos yun nga yung point din ni Carl na parang feel ko magiging successful ako kapag kunwari like sa case ng parents ko, pag may hiningi sila or ni-request sila, parang walang problema. Okay, bibilhin ko yan para sa'yo. Oo, tama. Okay, mag-housewife na lang pala ako. Yun pala ang Nag-housewife. Nawala yung pera, nag-housewife. Oo, yun lang pala. Pero ako naman kasi, hindi naman ako ginawang SSS ng parents ko. Pero I think it's our responsibility rin kasi na, parang sa akin lang na, parang sa opinion ko lang naman na gusto kong mag-give back kahit hindi naman hinihingi. So, yun yung magiging turning point siguro na successful na ako kapag kaya ko na nga rin mag-provide para sa kanila. Lalo-lalo na kapag nag-start naman ako na piliin yung sarili ko kapag gusto kong mag-family or kapag gusto kong mag-travel abroad, gusto kong bumuo ng sarili kong family, ganun, basically ganun. So, ayun, kapag kaya ko na i-provide lahat ng bagay na yun. Siguro sa akin yung pang gauge ko sa pagiging successful is kung anong gusto ni Alexi. Joke lang. Sorry camera. Sorry Mike, sorry. Ande, siguro yung pang gauge ko sa pagiging successful is kapag ako and yung family and
eventually, yung mga ano ko din, friends ko. Kumbaga yung mga tao sa buhay ko is, ano, Oy! O, di ba? Sorry. Hindi ka daw kasama. Hindi, pero yung tipong ma-provide ko yung ano, yung kahit anong mangyari, yung alam nila na andoon palagi yung ano, resources for health, for safety, yung mga kailangan sa ano sa buhay na parang ano, magdadala din ng kasi baliwala lang din kung masaya ka sa ano sa work mo or malaki yung sahod mo kung hindi din na tutuunan ng pansin yung health mo, yung well-being ng not only you pero yung mga tao sa buhay mo. So yun siguro yung pang-gauge ko sa pagiging successful. Ayun, tulad sa mga sinabi nila, yun din, ano, that's how I see success as well. Pero siguro, rephrase ko lang sa point of view ko. How I see success is, kapag maraming or tuloy-tuloy dumadating yung mga opportunities, mas lalo na sa field of work mo. Kasi syempre, if walang pumapasok na opportunity or ganap, edi stagnant ka lang, hindi ka mausad, you're not growing. And ayun nga, na-provide, nakakapag-give back ka sa family mo no matter how much, no matter what they need. So, yun din, that's how I see success. So, ako naman, parang katulad din ng kanila, yung makatulong sa family even though hindi naman pinipilit ng magulang na mag-give back. Siguro, ayun, mabili ko din yung mga needs and wants ko. Consider ko din yun as successful na ako eh. Tapos yung, siguro nagagawa ko yung trabaho ko ng maayos and nandun ako sa field na gusto ko na walang tinatapakan tao. Sorry. Yung sinabi mong last statement. Gusto ko yung pag may tinapakan, tapos may... Para may inapakan ka kahapon sa basketball. Literal. Ayan, so for our last question, in one phrase or kahit isang sentence, ano yung maa-advise nyo sa sarili nyo bago tayo graduate? Ayun, siguro start nyo sa pangalan nyo, tapos parang message, kakausapin nyo yung sarili nyo. Roland, kinaya mo hanggang ngayon, so feeling ko and I know kakayanin mo pa sa susunod na journey. Okay, ako naman, Mika, you've been through a lot of the past year, especially with personal stuff and future stuff to think about. But just believe in yourself, like, but just believe in yourself, like, how other people believe in you, especially your friends. Sometimes you can be your worst enemy, and that shouldn't be the case kasi in the end, sarili mo lang yung kakampi mo, so you have to trust yourself. Alexi, be more confident kasi nasa real world ka na, and be open to more possibilities, and siguro most of all, have more confidence sa sarili mo, and tandaan mo lang na ikaw yung mas nakakilala sa sarili mo out of everyone. Hi Carl, sobrang strong mo. 6 years ka na sa college. So, what more pa kaya pag nasa real world ka na, feel ko magiging sobrang strong ka na. Like Wonder Woman. So, sana maging successful ka in the future. Feel ko magiging successful ka naman. Odi, continue to be happy, but try to never be content. Always try to strive for more. Marian. Never stop learning and never stop growing kasi there's always a room for improvement. Never be content then with who you are today kasi you can always be better. And along sa journey mo, never forget your virtues. Alam ko naman na mayabang saka matigas ulo mo. Pero siguro learn to look at the other people na nasa paligid mo. Makinig ka sa mga payo nila at i-absorb mo lahat ng pwede mo i-absorb sa kanila. Kasi after all, at the end of the day, magagamit mo din naman lahat ng sinasabi nila sa'yo. Huwag ka man tatapak ng ibang tao. Patuloy sa goal mo.
make it clean as much as possible. Ayun lang. Ayun. Ako naman, hello friends. Ayun. Simple lang. Malayo pa. Pero malayo na. Gusto ko lang pakita na at parinig sa'yo as early as now na marami ka pang ika-conquer but you'll get through it. And sa lahat po na makikinig ng podcast na to, in behalf of 4th year students, lahat po kami ay rooting for you guys. Wini-wish namin na kahit na unplanned man yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, there's still a lot to conquer, and as long as you're ready to face your fears, you'll get through it. Thank you very much for listening to our podcast, and marami pa po kami mga episodes na i-release, so stay tuned to MediaWorks Facebook page, YouTube account, and TikTok. Bye!